Bakit wala po yung executive director ng PCTC na siya dapat ang personal na nag-serve ng warrant of arrest? Ang nag-serve po ay yung General Torre na wala pong karapatang gumawa ng bagay na yun. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Baka ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Dahil sa ginawa nila kay Pangulong Duterte, naging mura na ba ang pangunahing presyo ng bilihin? Mura na po ba ang presyo ng bigas? Siguro ngayong mga panahon na to, malinaw na dyan sa Malacanang kung ano ang kahahantungan ng 2028 presidential election. Siguraduhin nyo lang na mapapabagsak nyo itong si Vice President Sara Duterte. Dahil base sa ating mga nakikita ngayong mga panahon na to, hindi pa nag-uumpisa ang 2028 presidential election. Talo na kayo. Nakita nyo naman ho mga kababayan. Sa social media, dumadagong-dung ho ang pagsuporta ng ating mga kababayan dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago ho lahat ng yan, kumusta ho kayong lahat? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Sa mga bago lang sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, napakatindi ho ng mga kaganapan ngayong araw na to. Ibang klase ho ang pinakitang suporta ng mga kababayan natin dyan sa Davao dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahigit sa 30,000 na katao ang dumalo dyan sa rally kaninang umaga dyan sa araw ng Davao. At dito rin ho sa video na to papanuurin ho natin itong talumpati, ibang klase itong talumpati na to ni senatorial candidate, itong si Senator Jimmy Bondoc. Hindi dito sa PH Update, hindi ho tayo nangangarap ng isa man lamang o dalawa man lamang sa ating senatorial candidate ang makapasok dito sa 2025 midterm election. Naniniwala ho tayo sa sinasabi nitong si Senator Jimmy Bondoc na pagka merong nakapasok, lalo na itong si Congressman Rodante Marcoleta at itong si Attorney Vic Rodriguez, alin man sa dalawa, at itong si Pastor Apollo Kibuloy, alin man dito sa tatlo na to ang makapasok sa Senado, sigurado ho tayo panalo ang sambayan ng Pilipino. Pero hindi ho tayo masyadong sold dyan sa ideya na yan. Kung tayo tatanungin, etong Duterte na kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, dapat manalo para 2025 pa lang, ngayong taon pa lang, tapos na ang mga kabalbalan nitong si Marcos Jr. Muli, balikan ho natin yung mga nangyari dyan sa araw ng Davao kaninang umaga. Ibang klase ho talaga mga kababayan. Panoorin ho natin to. Ibang klase. Tignan nyo naman yan. Para sa mga taga-ICC di pa ho ba kayo kinikilabutan dyan sa ipinakitang suporta na yan ng ating mga kababayan dyan sa Davao City? Kumbaga lang yan kapiraso lang. Kapiraso lang ng mga nagluluksa dahil sa pagkakakulong na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa ICC. Ilan lang ho yan. Pero pagka pumunta ho tayo sa social media, milyon-milyon ho ang talaga na mga umiiyak mayat-maya pagka naaalala nila yung Pangulo na nagmahal at talaga na mga kahit papaano nabuhayan tayo ng pag-asa noong siya pa ang presidente at ngayon ipinakulong ng pangbansang adik ng Pilipinas, adik sa kapangyarihan na si Marcos Jr. Napagtripan ho siya ng adik. Ang ating Pangulo na galit sa mga drogista, napagtripan ho siya ng drogay. Tignan nyo naman ho yan mga kababayan. Baka sabihin na naman ng mga taga-mainstream media, edited na naman yan. Sabihin na naman fake news yan. Uncut ho yan mga kababayan. Dire-diretso ho yan. Mahigit 30,000 katao. Ano lang ho yan, yung mga seafarer, nakita ho natin yung mga seaman, yung mga OFW, yung mga kababayan natin nasa ibang bansa, talaga ho ang suporta nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maging yung mga kababayan natin na nakabase na sa ibayong dagat, talagang ang pagmamahal nila at ang puso nila, nandito pa rin ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya maraming salamat ho. Napanood nyo ho yung video nitong si Mayor Baste Duterte. Talagang ibang klase ho mga kababayan. Ramdam ho natin yung hugot
niya eh. Marami ho tayong narinig na galit dito sa mga kaganapan na to, ha? Yung mga kababayan natin sa social media. Maging tayo, galit ho tayo, pero yung galit nitong si Mayor Baste Duterte, talagang ang lalim ng pinaghuhugutan. Kaya para dito kay Marcos Jr., ha? Huwag kang matakot, huwag kang kabahan doon sa sinabi nitong si Mayor Baste Duterte kasi isa lang naman si Mayor Baste. Ano ba magagawa ni Mayor Baste? Tatay niya nga, di ba? Tinarantado nyo, binabo nyo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malamang sa malamang, wala man lamang dating yung sinabi na yun nitong si Mayor Baste dito kay Marcos Jr. Para sa inyo. Pero ang lahat ng sinasabi ng ating mga kababayan, ng pagpapakita ng suporta ng ating mga kababayan sa social media, aba. Ibang usapan ho yan. Dapat kayong tumalima at dapat maibalik as soon as possible itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Kung kaya nyo siyang pinadala sa Netherlands, dapat kaya nyo rin siyang pabalikin. Pero base sa ating mga naririnig na abogado, talagang malaki hong problema ang ginawa na to ni Marcos Jr. By the way, nandyan na ho itong si Doc Richard Mata. Linagay na ho natin, kaya nga Duterte na ho tayo ngayon. Duterte. 10 kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tawag dito, iguguyod ho natin yan. Itataguyod ho natin. At magtulong-tulong ho tayo. Bawian ho natin itong bangag na to. Sa ginawa na niya na yan kay dating Pangulong Rodrigo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagboto sa mga kandidato nitong si Tatay Digong. Tuloy. Grabe. Yung emosyon yung damdamin ng mga kababayan natin napakatindi ho. Ibang klase ho mga kababayan. Galit Yung sigaw ho nila, nananawagan sila tapos yung galit mararamdaman ho sa puso nila, ibang klase. Sasabihin na naman yan, hakot yan. Punta ho kayo sa Davao. Yung pagrespeto at pagmamahal dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang napakatindi. Makikita nyo ho yan sa mga taga Davao talagang. Kasi nga ho, umayos ang Davao at yun sana ang gustong gawin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa na kung saan pinangakuan naman ho tayo ng continuity nitong pambansang adik na to na si Marcos Jr. Ano bang dahilan kung bakit siya binoto? Isa sa mga dahilan dyan dahil sinabi niya, ipagpapatuloy ko ang mga naumpisahan ni Pangulong Duterte. Anak ng toko, pagkaupo yung mga proyekto na inumpisahan, itinigil nitong bangag. Langyang. Ito na nga mga kababayan, punta na ho tayo dito sa dito sa mga, ang tawag dito ho tayo mga kababayan. Dito ho tayo. Sa mga senatorial candidate nitong mga timbangag. Ito, dapat tawag natin dito, hindi alyansa. Ito, dito ho tayo sa mga timbangag. Dahil ito ho yung mga kandidato nitong si Marcos Jr. Dito ho kasi makikita nyo ho na medyo iwas pusoy ho sila. Ayaw ho nilang banatan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayaw ho nilang banatan yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung ginawang pangtitrip ng kanilang pinuno dito kay Tatay Digong. Yung ginawang pangtitrip nitong si pambansang bangag. Dito ho mga kababayan, pakinggan nyo ho yung mga sagot nila kaugnay dyan sa pagkaka-aresto itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Game! Tingin nyo ba may epekto sa inyong kandidatura? Pag-aresto kay FPRRD, knowing that many Duterte supporters frowned upon it and you are admin bets. So may effect ba yan sa inyong pangangampanya, sa inyong kandidatura? I think sinagot ko na kanina na Ano sagot? I'll be very honest, may epekto talaga. Hindi Meron talaga. Ngayon pa lang markado na kayo, lalo na yung Lacson na yan, wala akong maitutulong na matinuyan. Walang gagawin sa Senado yan. Sabihin ko sa inyo, kilala lang ho apelyido niyan. At kung meron man kayong kamag-anak na pinag-iisipan na isama sa kanilang balota, yung si Ping Lacson, naku, ipalit nyo na lang ho itong si Atty. Jimmy Bondoc. Abogado, may prinsipyo at meron talagang tunay na pagmamahal dito sa bansa na to. Maikakaila na marami ring taga-suporta si President Duterte, rightly or wrongly, siyempre, nandun yung kanilang sentimento para sa kanya. But tayo naman... Adik kasi yung yung amo nyo adik sa kapangyarihan di ba? Di ba? Ayaw niya ng pakawalan, kumbaga, nandyan na si tirahin na natin yan, di ba? Pero kung pinayuhan nyo siya, teka lang, hinay-hinay ka, Brad. Meron tayong masusungkit dyan sa mga DDS. Ngayon, wala na tayong masusungkit. Yan kasing, adik sa kapangyarihan.
Ha? Adik man trip. Instead na Baka magalit, tinatawag na adik ang presidente. Yun ang tawag ngayon sa kanya sa social media. Pambansang adik sa kapangyarihan, Marcos Jr. Hindi hindi siya droge ha, hindi siya kung ano pa mang masamang pinagkakaadikan. Pinagkakaadikan ho ni Marcos Jr. Halimbawa tayo, adik ho tayo sa games, ha? Nag-aadik ho tayo sa games, di ba? Nag-aadik ho tayo sa games. Games ang pinagkakaadikan natin. Pero itong ating pambansang adik, yan si Marcos Jr., matindi ho. Ibang klase ho pinagkakaadikan ngayong mga panahon ng mama na yan. tumulong tayong mag-escalate, no? Makadagdag pa tayo sa mag-escalate yung divisiveness. Mas maganda siguro, tumulong na lang tayo mag-de-escalate. Kasi nandiyan na yan. And Pero dapat bago nyo sinagot yan, mag-usap-usap muna kayo para ika nga, isa yung mga sinasabi nyo sa mga ganyang klaseng tanong. suggest na ang government, at the very least, dapat gawin nila, ipakita nila yung standard na tulong na ginagawa ng gobyerno na maski sinong Pilipino, kapwa Pilipino na nasa labas ng bansa, nangangailangan ng tulong, maghatid ng tulong. Pambira talaga. Paano tutulungan ni Marcos Jr. itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung siya mismo ang nagpadala dyan sa Netherlands? Tanga nga, ang tanga ho talaga nitong si Ping Lacson sa totoo lang. Tama naman yung sinasabi niya na talagang ang ating bansa, pagka meron tayong kababayan, kahit na yan, nahulihan na ipinagbabawal na droge sa airport, talagang mabigat na ebidensya na nagtatraffic ka ng droge, pinapadalan pa natin ng tulong, ika nga, pagdating sa legal, nakikipag-usap tayo, binabayaran natin ng blood money, di ba? Pagka nandyan sa gitnang silangan, nagbabayad ng blood money para makauwi lang, di ba? Yung pagka inabuso ng mga amo, tapos gumanti yung mga kababayan natin. Nagbabayad ng gobyerno. Tama naman yung sinabi ni Lacson. Kaso meron hong komplikasyon doon. Ang problema dito, yung mismong ang mismong bansa natin ang nagpadala doon sa isang Pilipino sa ibang bansa para doon litisin. Ganon ho ang Supreme Court natin inutil. Kawawa ang Supreme Court, pinagtripan din ho ng adik sa kapangyarihan. Anak ng tokwa. Anong nangyari sa ating Korte Suprema? Wala na. No, yung House of Representatives, Legislative, binaboy ni Marcos Jr. Pinaulanan niya ng sandamukal na ayuda. Pinabusog niya ng pera yung mga mambabatas. Kaya walang pumapalag. Kasi mababalikan sila. Dahil tumanggap na sila ng pera Di ba? Sa forma ng ayuda, sa forma ng usuhol, di ho natin alam. Pero nananahimik sila at alam nyo ho kung anong dahilan yan. 777? 150 million pagka pumirma sa impeachment? Marami pa hong skandalo na papanganggang sa ngayon na pinipilit tabunan ng administrasyon na to. At yun naman ho ang pinipilit ho natin isiwalat dito sa PH Update. Hindi ho sa atin nanggaling yan kay Mayor Benjamin Magalong. 777 scheme, 150 million. Di umano ang natanggap ng mga pumirma dyan sa dyan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Para sabihin nitong si Lacson, wag niyo iboto yan, walang kwentang tao. Nako, wala ho kayong mapapala dyan kay Ping Lacson. Ang lang ho dyan, mabubudol kayo. Budol 2.0. Diba? Kung iboboto nyo si Lacson, eto, sabihin ko sa inyo, dito sa PH Update, etong si Attorney Jimmy Bondoc, 100% ho. Para sa tao yan. Sigurado. Hindi ho mangungurakot yan. Hindi ho magbubulsa yan ng pera ng sambayanan. Lang siguro yung na hindi po kami apektado dun sa mga nangyari recently. Marami pong nagbabatikos, marami yung nagsasabi, ay hindi kita boto kasi nasa alyansa ka. I think isa lang naman po lahat ang gusto natin. Lahat tayong gusto natin hustisya. Anong hustisya? Ako, ayaw nagmumura sa totoo lang. Anong hustisya? Pwede ko bang tanungin itong si Abby Binay? Pwede ka bang umakyat minsan, mag-usap tayo ng masinsinan, Abby Binay? Pwede ba kitang matanong, anong hustisya ang pinagsasabi mo?
Walang yakan. Yung pa na mga rinirespeto kong tao na nakakakwentuhan ko, sinabi sa akin, yaang si Abby Binay, yaang mga Binay na yan, okay yung mga yan. Noong meron akong ganito-ganyan, talaga namang okay yung mga Binay na yan. Nakakwentuhan nun natin eh. Pero ngayon, meron kang nalalamang hustisya. Dito ba sa bansa natin, walang hustisya? Ganun na ho ba talaga kainutil ang ating judiciary? Yan ang sinasabi natin. Para dyan sa judiciary, sa Korte Suprema, pagka may mainit na issue, bilisan nyo para di kayo nagmumukhang tanga. Yan ang problema. Ang hirap, di ba? Hindi lang naman ho tayo nagsasabi dito. Marami sa ating mga kababayan ang nababado yan sa ating Korte Suprema. Mantakin nyo yon, pinagmukha kayong tanga ni Marcos Jr. Real talk, hindi ba kayo nagmukhang tanga nun? Di ba? Pilipino. Hindi nyo kayang usigin dito sa Pilipinas. Hindi nyo kayang litisin dito. Wala na ho talaga, ganon. Kailangan natin itong mga banyaga na to. Kaya nga dapat kung i-recommend nyo na kay Marcos Jr., isara nyo na itong Korte Suprema, yarin lamang. Di ba? Walang inutil eh. Anak ng toko ha. Hindi man lamang nag-TRO, yan, tigil nyo yan. Pagpaliwanagin muna natin yan sa korte, tanungin natin, di ba? O kung yung pagkaka-aresto naaayon ba sa ating saligang batas? Kasi wala ho dapat makakalampas diyan sa ating saligang batas. Wala ho dapat makakahigit diyan. Walang makakahigit diyan. Pero yung minadaling warrant of arrest ng ICC hinigatan yung ating saligang batas, yung saligang batas na dapat sana puprotekta sa bawat Pilipino. Di ba? Kumbaga Constitution X, ICC warrant approved. Yun ang nangyari dyan no? Ngayon, ang tanong ho dito, simple lang. Nakailangan ho natin marinig ang punto de vista ng ating mga kababayan. Sa tingin nyo ho ba, dapat nang isara ang Korte Suprema? Wala rin namang kwenta Di ba? Nag-uusap tayo sa PhilHealth. Sabi ng pinag-uusapan natin yung BICAM budget, yung kulang-kulang na BICAM report. Sabi, patawag nyo yung APRO chairperson ng House of Representatives. Di ba? Pagkalabas noong utos ng Korte Suprema, sinabi nitong si Estela? Hindi ako pupunta. Anak ng toko. Wala pala kayo Doon sa issue ng PhilHealth, yung tipong ipinababalik yung bilyong-bilyong kinuha ng Marcos administration sa pondo ng PhilHealth. Ano sabi ng BBM admin? Ginawa namin ang nararapat. Doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, pagpaliwanagin yung dapat magpaliwanag, sinasabi? Sumulat itong si Kilay sa hindi na kami magpapaliwanag kesyo ganito, kesyo ganyan. Di ba? Ayos, titikas Wala pa base ngayong oras na to lahat ng isinangguni natin diyan sa Korte Suprema. Napag-usapan, napagdebatihan, maganda yung ibang naging resulta. Pero hindi mukhang promising ika. Mga Korte Suprema naman. Napagtripan ho sila ni Bangag kasi co-equal ho yan, co-equal. Di ba? Dapat co-equal ho yan. Hindi mataas itong si Marcos Jr. Pero ang nangyari ho dito mga kababayan, wala linamon ng executive lahat ng lahat ng sangay ng pamahalaan. Legislative talagang ginawa niyang mga minion yung mga congressman at senador. Ito namang ating mga itong Korte Suprema, ginawa niyang laruan. Anak ng tokwa. Paglapag ni Tatay Diggs, lipad ho siya. Pero kung inaksyonan nyo yung petisyon dyan sa pagkakadakip na yan ni Tatay Digong, hindi kayo nagmukhang tanga sa sambayan ng Pilipino. Hindi lang naman ho tayo ang merong ganitong sentimiento. Ang mga kababayan natin, kayang pigilan yun ng korte kung gugustuhin. Pero hindi nagawa kasi di natin malaman. Baka gusto nyo rin ba? Ito. Kaya ho tayo, kay Attorney Jimmy Bondoc. Game! Si Tatay Digong, ang pinaka-idol sa aming lahat. Gusto ko sana sabihin ako pero hindi. Tuwing ini-introduce niya si Rodante Marcoleta, mas mahaba,
mas malalim, pero hindi po correct. ako naiinggit. Nakikita ko po kung bakit niya laging idinidiin na kailangan natin si Rodante Marcoleta. Hindi po ito dahil politika. Ito po ay ito po ay dahil ang mga taong nasa kapangyarihan ay dapat kasing tuwid ni Marcoleta. Kapag naglalagay po kayo ng mga tao na baluktot, ito lang nangyayari sa bayan natin. Kung meron po sa inyo Parang ang ganda ng ano natin ngayon, yung dating nung ano natin, yung ilaw, ayos Suwabing yung nagalit kay Digong at sa palagay nyo dapat siya ikulong, litisin po natin sa ating bayan. Kung nandyan si Marcoleta, pwede siyang nagsisigaw sana. Kung may kapangyarihan siya, pwede niya sanang tinutulan yung kidnapping o yung rendition kay Tatay Digong. Naniniwala tayo doon. Kaya ako po ay nandito bilang singer po, bilang endorser. Kinalimutan ko muna yung pagiging kandidato ko para makasigurado makaisa man lang tayo na matinong tao na makapasok sa Senado. Yan naman ang ating tinututulan. Kung makakapasok itong si Congressman Rodante Marcoleta, mahihirapan siya kung siya lamang mag-isa. Sino makakasama niya? Yan si Erwin Tulfo, yang si Lacson, yang si Soto, wag na lang. Kung papapanalunin natin itong si Congressman Rodante Marcoleta, papanalunin rin natin yung mama na yan. Dahil tayo dito sa PH Update, naniniwala na matuwid at hindi magnanakaw yan. Hindi magnanakaw yang si Attorney Jimmy Bondoc, yang si Attorney Vic Rodriguez, yang si Pastor Apollo Kibuloy, yang si Senator Rodante Marcoleta. Hindi magnanakaw yang mga yan. Yun ang sinisigurado natin. Kaya sana kung meron kayong kinukonsidera doon sa mga team addict, please, nabudol na noong 2022. Ngayon, doon sa team addict, kung meron pa kayong ibobotohan para kayong hindi natuto doon sa pagkakabudol nyo noong 2022. Ganun lang naman yun eh. Alam nyo naman bubudol, ini-endorso niya, iboboto nyo pa. Anak na to, wala na talaga. Hindi porket, naku, Soto to, iboboto ko to, naku, Lacson to, naging senador na ko, Cayetano to. Ang ingay nung kapatid nito ngayon, iboboto ko to. Please, pakiusap lang mga kababayan. Diretso lang tayo sa mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag nakumpleto nyo na yung Duterte natin, doon kayo magsingit kung sinong gusto nyo isingit. Wala tayong problema dyan. Pero unahin muna natin, kumbaga priority natin yung 10 na makapasok. Ngayon kung merong 2 asungot na gusto nyong isali dyan, nasa sa inyo na yan. Pero tayo ngayon, wala muna tayong iniisip na 2 na isasali. Basta ilalagay ko yung 10, okay na yun. Pwede na ako doon. Anak ng tokwa, di ba? Ganun lang naman mga kababayan. Bawian natin itong mga bangag na to. Huwag nyo iboto yung team addict. Dito tayo sa team Suka all the way. Di bali na ako, susunod ako dyan. Kakapit lang ako kay Marcoleta. Kahit number 1 siya, nakaganyan lang ako, okay sa akin yan. Kailangan po na... Kahit tayo naman, kahit sino dyan manalo, especially doon sa dito kay Attorney Vic, dito kay Kong Dante, Pastor Apollo Kibuloy, Attorney Jimmy Bondoc, kahit alin dyan, kakapitan natin yan. Pero ano bang magagawa nung isa? Kaya tayo talagang hanggat maaari, kung kaya nating papanalunin itong si Congressman Rodante Marcoleta, kaya din natin papanalunin yung mama na yan. Pakiusap lang Suportahan natin ang Duterte. Natin ng matinong tao. 2 salita lang po ang iiwan ko sa inyo bago ako bago ako kumanta. 2 salita lang po. Vote wisely. Vote wisely. Ramdam ko yun, attorney. Alam ko ibig mo sabihin dyan. Nararamdaman ko, anak ng toko. Vote wisely talaga. Kailangan talaga. Vote wisely. Nakakalungkot man isipin, nakakalungkot mang tanggapin,
Pero nangyari na ang mga nangyari, nandyan na yan. No? Mahirap po talaga mga kababayan. Ano na lang ho tayo, itong Duterte, kahit na anong mangyari, basta pakita natin dito ang puwersa ng Duterte. Kahit na ayaw nyo pa yung mga ibang kandidato dyan sa lineup ni Tatay Digong, iboto nyo ho mga kababayan, papanalunin ho natin lahat para maipamukha dito sa mga walang hiyang to. Hindi nyo pwedeng basta-basta ginaganito yung mga taong tunay na nagmahal sa mga Pilipino. Yung mga taong walang hinangad, kundi mapabuti ang kalagayan ng sambayan ng Pilipino. Para sampal lang ho natin sa pagbumuka nitong mga bangag na to. Huwag nyo hong iboto yung Team Adik kasi delikado ho tayo dun. Team Adik ho yun adik sa kapangyarihan. Mantakan nyo, tatagal na sa Senado. Nagputian na lang ang buhok to, gusto pa bumalik. Ang tawag doon, adik. Tayo, adik tayo sa games. Okay lang naman yun, wala tayong mapiperwisyo doon. Pero yung mga yan, maraming piperwisyuhin yan kasi tagal na, wala naman tayo napapala. Tapos babalik na naman. Sobra na yung kaadikan ng mga yan. Pasensya na po kayo kasi ni minsan hindi ako umiyak dito sa kampanya na to. Hindi ako mahilig tinatawag nilang ad misericordiam, mga paawa. Hindi ako mahilig dyan. Pero yung nangyari po sa atin na ito ay malaki pong kabastusan sa ating kasaranlan. Correct. Tama. Ako po, sige pakiplay na yung -1. Kukwentuhan ko lang po kayo kung paano ako dinala ng tadhana dito sa posisyon na to. Ayun o. Ano ho natin yan? Senador ho natin. Congressman Rodante Marcoleta, no? Isa ho yan sa mga kandidato na pagkayan napwesto. Sigurado ho, panalo ho tayo. Nakita ho natin yan kung paano magtrabaho. Tinanggalan na ho siya ng lahat-lahat. Chairmanship, membership, allowance, pati hopya, ninakaw na sa kanya. Pero tuloy-tuloy lang ho siya. Hindi ho siya natitinag. Diba? Pwede siyang manahimik. Sa totoo lang ha, basa natin, pwede siyang manahimik. Nandiyan ng INC, susuportahan siya. O paano pagka naligawan pa ng administrasyon ng kinuha siya? Bagay, di ko kasi ganun ang ugali ng mga kababayan nating INC. Pagkatama talagang tatayuan ng mga yan. No, kaya yung ginagawa ho nila ngayon sa ating bayan, yung tipong pagkontra sa impeachment dahil pagmumula ng pagkawatak-watak, talagang tatayuan ho nila. Pero itong kay Congressman Rodante Marcoleta, ito masakit masabihin pero sasabihin ko sa inyo, kung sakaling matalo yan, isa ho yan doon sa mga, kumbaga, napakalaking kawalan sa sambayan ng Pilipino. Sayang, napakalaki ho ng ating panghihinayang kung hindi makapasok yung mama na yan. Tama naman itong si Attorney Jimmy. 1, 2, 3 makapasok, masaya na tayo. Pero sana doon sa 1, 2, 3, 4 na makapasok, isa yung pangalan itong si Congressman Rodante Marcoleta, Attorney B. Kati ang si Attorney Jimmy Bondoc sa mga makapasok dyan sa dyan sa 5, lahatin na ho natin. Alam naman ho nating mahirap yon. Alam natin na medyo suntok sa buwan o parang imposible, nararamdaman natin ngayong mga panahon na to. Pero pagka nagtulong-tulong ho tayo, siguro itong 10 na to, mapapanalo ho natin to. Rekta na ho tayo kay Congressman Rodante Marcoleta. Actually, hinahanap ko ho yung speech niya kahapon doon sa nangyaring rally dyan sa Liwasang Bonifacio. Di ho natin nakita. Kaya bigla na lang lumabas to sa feeds natin. Meron ho palang rally itong campaign rally. Itong si Congressman Rodante Marcoleta at gagawan ho natin ng reaction video. Ito dire-diretso tayo dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Pakinggan lang ho natin mga sasabihin niya, namnamin ho natin. Wala na ho tayong maraming pasakali, baka batukan pa ako nitong si Kong Dante. Tuloy. Sa lahat po ng mga leaders ng lalawigan ng Rizal na nandito ngayon na isa-isa pong ipinakilala ng ating butihing gobernador, pati po yung mga kumakandidato, lalong-lalo na po sa 4 na distrito ng Rizal na ipinakilala rin,
Ako po'y tuwang-tuwa sapagkat pati po ang mga incumbent mayors, 13 munisipyo ng lalawigan ng Rizal at isang syudad ay presente po silang lahat sa hapong ito. Isang tao lamang po ang makagagawa noon para mapadala mo complete attendance ang 13 mayors ng mga bayan at isang syudad dito sa buong lalawigan ng Rizal. Mangangailangan ka po ng isang living legend para magawa mo yan. Governor Ito Inares, ang akin pong kaibigan. Maraming salamat din sa iyo, kaibigang Senator Board Jimmy Bondoc, sa pagbibigay mo ng kasiyahan sa ating mga nagluluksang kababayan dito sa lalawigan ng Rizal. Ang totoo po, lahat po tayo ay nalulungkot sa bilis ng mga pangyayari na naganap sa ating bayan. Bigla na lang pong hinuli ang ating dating Pangulo. At ang kanyang pagkakahuli hanggang ngayon ay hindi po maliwanag at hindi po ipinapaliwanag ng pamahalaan. Ang sabi po nila ay nag-issue ng warrant of arrest ang ICC. Ito po yung International Criminal Court. At ang sabi po ng pamahalaan, ginawa lang nila ang kanilang tungkulin, ang kanilang obligasyon sa Interpol, at sinerve po ang warrant sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit mapapansin po ninyo, hindi man lang po natin nakilala kung sino yung representative ng Interpol na nag-serve ng warrant of arrest. Ang tanging nagsasalita lamang po doon na nakita natin ay yung isang General Torre at yung kanilang tagapagsalita. Wala po yung representative ng Interpol. Paano mangyayari na isa-serve mo ang warrant of arrest na kinors ng ICC sa Interpol kung wala yung mismong representative ng Interpol na magsa-serve ng warrant? Kailangan malaman po ninyo na ang local representative ng Interpol dito sa ating bansa ay yung tinatawag na PCTC. Ito po yung Philippine Center on Transnational Crimes. Bakit wala po yung executive director ng PCTC na siya dapat ang personal na nag-serve ng warrant of arrest? Ang nag-serve po ay yung General Torre na wala pong karapatang gumawa ng bagay na yon. Ang dapat po na gumawa nun ay yung representative ng Interpol na hanggang ngayon ay hindi pinapaliwanag ng pamahalaan. Ang bumasa ng Miranda Rights, yung Miranda Rights po ay pangkaraniwan yung naririnig pag nanonood kayo ng mga nobela sa TV. You have the right to remain silent, you have blah blah blah. Anything that you will say will be utilized against you in any courts of law. You have the right to engage your own counsel. Yun po yung Miranda Rights. Ang nagbasa noon ay si General Torre. Hindi siya ang representative ng Interpol sa ating bansa. Bakit po ganun ang proseso? Nakalagay po sa tuntunin ng ICC na kapag ka ang mamamayan ng isang estadong katulad natin ay hinuli ng Interpol, kaagad siyang ilalagay sa harap ng isang competent judicial authority dito sa bansa na kung saan siya ay naninirahan. Ang ibig sabihin nun, kung dinakip si Pangulong Duterte, dapat siya ay dinala sa harap ng hukuman sa Pasay City sapagkat doon naglanding ang kanyang eroplano.
Saan dinala ang Pangulong Duterte? Dinala po sa Villamor Air Base. Ito po ang mga prosesong mali at hindi na po nasunod ang patakaran mismo ng ICC. Ang sabi po sa tuntunin ng ICC, kailangan dumaan sa proseso ng domestic state. Yun nga, kailangan kilalanin, kailangan i-determina kung yung warrant of arrest ay applicable. Kung yung warrant of arrest ay na-issue ng tama. Lahat po ito'y kinakailangan may saayos. At kung walang nalabag at kung nirespeto ang karapatan ng taong inaresto. Lahat po ito ay hindi nagkaroon ng determination sapagkat hindi dinala si Pangulong Duterte sa isang competent judicial authority. Dapat dinala siya sa pinakamalapit na RTC ng Pasay City, Regional Trial Court. Yun po yung dapat. Dinala po siya sa Villamor Air Base. Ang ibig sabihin po noon ay wala na pong bibigay na karapatan sa kanya anuman. Kailangan na siyang dalhin kaagad doon sa Netherlands. Nasaan po ang katuwiran? Nasaan po ang pamantayan ng batas na sinusunod kahit na sa ICC? Kapag ako po'y nagsasalita sa House of Representatives at binabanggit ko ang lahat ng mali nila, para bang ako'y kaaway na nilang lahat. Noon pong ang budget ng Vice President ay sinusuri, sinabi ko sa kanila hindi ganyan ang paraan. Titutuwid ko at sinasabi ko sa kanila ang paraan. Pero ang nangyari, itinuring po nila akong kalaban. Ang sabi ko, hindi naman tayo ang dapat magsuri, mag-audit kung paano ginamit yung confidential funds ng Vice President. Meron po tayong Commission on Audit. Kahit kailan ay hindi naging katungkulan ng House of Representatives na kami ang mag-audit. Commission on Audit lang. Ang sabi ko sa kanila, hindi ninyo ginagawa ito dahil sa sinasabi ninyong inquiry in aid of legislation. Hindi po. Sinasabi ko sa kanila, gagamitin nyo lamang ito para i-impeach ninyo ang Vice President. Ito po'y nangyari noong Oktubre 2024. Nangyari po ang hindi dapat mangyari. Totoo, in-impeach nila ang Vice President at ginamit nila yung di umano ay hindi dapat o hindi tamang paglustay daw ng pera ng ating bayan. Ang proseso ay hindi sinunod, ang batayan ay hindi sinunod. Pero sinabi ko na as early as October 2024, ginagawa nyo lamang yan not in aid of legislation, but you are mining for evidence because you want to impeach the Vice President. Nangyari po, February 5, 2025, isinugod nila ang impeachment complaint sa Senado. Ayaw ko rin po na sumama sa kanila sa Quadcom. Yung Quadcom ay 4 na hiwalay na komite na ginawang isa. Isa lamang po ang kanilang objective. Sabi ko rin sa kanila, ayaw kong sumama dyan. Sapagkat ang gagawin ninyo ay hindi in aid of legislation. Yung in aid of legislation po ay pagtawag ng mga ilang tao na harap sa mga komite para tulungan ang House of Representatives na makagawa ng panukalang batas. Yun po dapat ang tuntunin. Tatawagin mo sila, haharap sila sa inyo para tulungan kayo na gumawa ng panukalang batas. Nakita ninyo kung paano ang ginawa nila. Hindi po ganun ang ginawa nila. Lahat ng tinawag na resource persons na humarap sa Quadcom, may ikinulungan, pinagagalitan, sinisigawan. Kapag ayaw sumagot, kinukontempt at ikukulong kaagad.
Ngayon lamang po nangyari ito sa kasaysayan ng House of Representatives. Ang sabi ko sa kanila, November, December 2024, ang gagawin ninyo ay magkukunwari kayo na piskal, magkukunwari kayo na korte. Kukuha kayo ng ebidensya para ipakulong ninyo ang Pangulong Duterte. You will persecute and prosecute the former President of the Republic. Nagalit po silang lahat sa akin. Pero nangyari po, eto na po, nahuli nila, they abducted the former President. Ang ating Pangulo po ngayon ay nandun na sa Netherlands. Isang napakalangkot na tagpo ng ating republika ang nangyari. Alam po ba ninyo ng ICC nag-issue din ng warrant of arrest sa presidente ng Russia, Vladimir Putin, sapagkat sa nangyayaring labanan sa pagitan ng kanilang bansa at sa bansang Ukraine. Pero walang isa mang Ruso, walang isa mang mamamayan ng Russia ang nagtaguyod o nag-serve ng warrant kay President Vladimir Putin. Meron din pong inisyu na warrant of arrest ang ICC sa presidente ng Israel, Benjamin Netanyahu, dahil sa kanilang tigmaan dyan sa panig ng Palestina. Meron po ba na isa mang Israelite o mamamayan ng Israel na napakasangkapan para ulihin ang kanilang presidente? Wala po. Hindi nangyari sa Russia, hindi nangyari sa Israel. Sa ating bansa, Pilipino mismo ang nag-cooperate kahit walang basihan, kahit walang batayan. Ang ating bansa ngayon ay pinagtatawanan ng buong mundo. Wala pong jurisdiction ng ICC. Walang jurisdiction. Bakit po? Ito po yung ayaw nilang ipaliwanag sa inyo. Ito po yung itinatago nila sa inyo. Tayo po ay nag-withdraw sa Rome Statute Marso 2018. Sa tuntunin po ng ICC, kailangan po ay meron pang 1 taon bago magkaroon ng effectivity yung withdrawal. Sa makatwid, March 2019, effective na po yung withdrawal sapagkat 1 taon na po ang nakaraan. Ang pagkakamali po ng prosecutor ng ICC, nung siya'y humingi ng authorization, lagpas na po, effective na po yung withdrawal. Ito po yung ayaw nilang aminin. Hindi na kailanman dapat nag-cooperate ang pamahalaan sapagkat effective na yung withdrawal ng ating bansa sa pamamahala ng ICC. Bakit nagpakasangkapan ng ating bansa? Dahil po sa politika lang. Dahil lang sa politika. Kagaya po nung sinabi ni Ms. Cathy Binag kanina, maaari pong nagkaroon ng collateral damage nung isulong ng Pangulong Duterte ang kanyang programa laban sa droga. Bilang isang presidente, yun ang kanyang layunin. Iligtas niya yung kanyang mamamayan sa nakikita niyang panganib ng paggamit, malawak ang paggamit ng droga. Iniisip niya ang kanyang mamamayan, ang mga pamilyang nasisira, ang krimen na lumalaganap, ang katahimikan ay nakokompromiso sapagkat gusto niyang bakahin ang problema at ang mga biktima na masasangkot dito sa paggamit ng droga. Yun ang kanyang layunin. It was a legitimate government program. It was never questioned by any agency of government during his term. Ang totoo po, wala ni isa man na nagdemanda sa kanya. Nung panahon na siya'y nakaupo,
At lahat ng ahensya ng gobyerno binigyan ng budget yung kanyang programa kontra droga. Napansin po ba ninyo nung basahin nung korte sa Netherlands yung charge kay Pangulong Duterte? Kailangan malaman po ninyo ito. Arraignment, binasa po yung charge. Lumilitaw po ang mga napatay daw sa panahon nang siya'y mayor at nung siya'y maging Pangulo ng ating Republika magmula noong 2011 hanggang 2019. 43 katao lang. Yun po ang binasa. 43 individuals were killed between November 2011 and May 2019, or a span of 8 years. Sa mga tweet, mga kababayan, sa loob ng 8 taon, 43 napatay pala. Alleged victims o pinatay daw ni Pangulong Duterte. Napansin po ba ninyo nung panahon na napatay yung SAP 44 in Mama Sapano? 44 na pulis ang napatay sa isang araw lang. Ngunit kahit kailan, wala man lang nagsuplong sa ICC. Isang araw, 44 ang namatay. Ito ang binasahan ng demand ng Pangulong Duterte. 43 daw ang napatay sa loob ng 8 taon. At ang tawag doon sa krimen na kanyang nagawa raw, crime against humanity of murder. Nasaan po ang katuwiran? Nagluluksa ang karamihan, kung hindi man lahat ng Pilipino. Dito sa Rizal, tayong Rizalenyo, alam ko po, nagbabaga ang inyong kalooban. Marami pong umiiyak, maraming nagdaramdam. Umabot sa ganito ang kalagayan ng ating bansa. Nasaan yung pangako? Nasaan yung pangako nung nakarang eleksyon? Lahat ng tumakbo nung nakarang eleksyon sa banner ng pagkakaisa, ang sabi pa nila noon, dinig na dinig ko sapagkat kasama po nila ako nung nakarang eleksyon. Darating ang panahon, sabi doon sa aming rally noon, haharap tayo sa buong mundo, taas noo. Governor Nina, tama lang yung sinabi mo kanina. Napakagandang slogan. Taas noo ang Rizal. Pero ngayon, malampong malungkot ang Rizal. Nakayuko ang Rizal sapagkat nahihiya tayo sa nangyari. Yung leader namin nung nakarang eleksyon, sabi niya, haharap tayo sa mundo ng taas noo. Babangon tayo. Sama-sama tayong babangong muli. Nasaan ang pangako? Nasaan ang pangako? Dahil ba sa nangyari ngayon, dahil sa ginawa nila kay Pangulong Duterte, naging mura na ba ang pangunahing presyo ng bilihin? Mura na po ba ang presyo ng bigas? Mura na po ba ang pagkain? Mura po ba ang kuryente sa ating bansa? Payapa po ba ang ating bansa? Hindi na po ba kayo natatakot maglagat ngayong gabi? Sapagkat napakatahimik na ng paligid. Wala na po ba ang mga kriminal ngayon? Bibigyan ko po kayo ng isang mabuting halimbawa kung ano ang kabutihan na nagawa ng drug battle ni Pangulong Duterte. Yung kahabaan po ng Commonwealth Avenue
Magsimula ka sa Pilcoa hanggang sa katapusan ng Fairview. Ilang barangay po ang dadaanan mo dyan? Kung di po ako nagkakamali, 7 hanggang 9 na barangay. Nung wala pa po yung kampanya kontra droga, between 35 to 40 incidents ng pagnanakaw ang nangyayari sa mga barangay. 35 to 40 every day ang nangyayari. Pagkatapos na itaguyod ni Pangulong Duterte ang laban kontra droga, doon lang po nagkaroon ng kapayapaan, yung kahabaan ng Commonwealth. Pagkatapos, huhulihin mo yung tao na nagpasya ng gumawa, nagsakripisyo para gawin ito, sapagkat ang kanyang buong paniwala, ito lang ang paraan para ipagtanggol niya ang kanyang mamamayan, para proteksyonan niya ang kanyang mamamayan, para bumalik ang kumpiyansa, para bumalik ang pagtitiwala ng lahat ng Pilipino sa gobyerno at sa kanyang pamahalaan. Ito ngayon ang iginanti. Ito po ang ginanti sa kanya. Nandun siya ngayon, nag-iisa. Lilistisin ng banyagang hukuman. Ipinagkanulo ng Pilipino ang sarili nilang Pangulo na walang inisip kundi ang kapakanan ng kanyang bansa. Baka dumating po ang pagkakataon. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Baka ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Ano po ang gagawin natin? Nasa ating kamay kung paano po natin mapaglalabanan ang napakalaking hamon na hinaharap ng ating bansa. 2 buwan mahigit po ang nakararaan. Isang bahagi ng ating sambayanan ang nagpunta sa Rizal Park para mag-stage ng isang peaceful rally. Sapagkat 2 buwan nang nakararaan, napansin po nila ang pangangailangan sa pagkakaisa at kapayapaan. Nanawagan po yung grupo ng ating mamayan na yun. Ang estimate po nila ay about 2 million sa Luneta lang. Another 2 million sa iba't ibang panig ng ating bansa. 4 na milyon tao sa isang araw ang nagrally para sa tinig lamang ang pangangailangan ng pagkakaisa at kapayapaan sa ating bansa. Vox Populi, Vox Dei. Ang tinig ng mamamayan ay tinig ng Diyos. Pero isang tao lang na nanggagaling sa Tacloban ang sumira at hindi nakinig sa tawag ng taong bayan. Salus Populi est Suprema Lex. Ang kapakanan, ang welfare ng bansa ay ang pangunahing batas. Nasaan ang pangako ng pagkakaisa? Nahaharap na naman tayo sa pagkakawatak-watak sa nangyaring ito. Hindi ko po alam kung sino ang advisor ng pamahalaan. Hindi ko po alam kung sino ang nag-a-advise sa kanila. Kung bakit ginawa nila ang bagay na ito. Anong bansa ang uunlad sa harap ng ganitong pangyayari? Nasa inyo pong mga kamay, mga kababayan. Magkakaroon po ng eleksyon. Sandali na lamang po. Pupunta na naman po sa inyo ang mga kandidato. Lalong-lalo na po yung kumakandidatong senador. Saan panig sila? Saan panig sila?
Ano ang ipapangako nila sa inyo? Yung isang team na yon, nagsalita ba isa man sa kanila sa nangyari sa Pangulong Duterte? May narinig ba kayo sa kanila kahit isang salita lang? Bakit? Wala ba silang pakialam sa ating bansa? May isa man ba sa kanila na nagsalita tungkol sa bagay nito? Wala po. Bakit tahimik silang lahat? May nagsalita ba kung bakit napakataas, ang kahirapan ng ating bansa ay halos igupo na lahat ang pag-asa ng mamamayan? Anong masasabi nila? Nagsalita ba sila? Yung taas ng kuryente na binabalikat ng bawat Pilipino, meron ba nagsasalita sa kanila? Pagkatapos pupunta sila sa inyo. Pupunta sila sa inyong lahat. May daladalang ayuda. Dito po, ako po'y natutuwa kahit wala pong ayuda. Napakarami po ng tao na dumalo. Sila po, hindi makakagawa ng ganito. Wala silang malilikom na ganito karaming mamamayan kapag hindi sila nagbigay ng ayuda. Ayuda lang kaya sila nakakakuha ng mga taong kunwari ay makikinig sa kanila. Ang ayuda po ay hindi na dapat ipadaan sa mga politiko. Totoo lang po. May ahensya po tayo ng pamahalaan. Ang ginagamit po nila ngayon para lamang baka maalinlang nila kayo, baka mailigaw nila kayo na sa silaw ng konting salapi na ibibigay, may pagkamali ninyo na yun na yung serbisyo na ibibigay nila sa inyo sa loob ng 6 na taon. Kahit na 10,000 pa ang ibigay sa bawat botante, kung sila'y uupo ng 6 na taon, ang katapat ng 10,000 na yon ay 5 piso sa isang araw. Yun po ba ang inahangad ninyo sa kanila? Yun ba ang inaasahan nyo sa kanila? Yun na lamang ba ang ibabayad nila sa inyo sa kanilang pagpunta sa inyo at paghingi ng pagtitiwala sa inyo na ibalik ninyo silang muli sa Senado? Nasa inyo pong mga kamay ang kapangyarihan. Nasa inyo pong mga kamay. Naharap po ang ating bansa sa krus na daan ng ating politika. Kailangan wag po tayong magkamali. Magpakaingat tayo. Sabi ng aking kaibigan at senatoriable Jimmy Bondoc, vote wisely. Tama naman po yun. Alam ko po dito sa Rizal, sapagkat gumawa na ng kautusan ang ating living legend. Nakiusap siya. Siya naman hindi na mamuwersa eh. Siya naman bubulong lang eh. Minsan ngingiti lang eh. Alam na nila kung anong gusto niya. Ang sinabi niya, lahat po ng mga mayors ng Rizal susuportahan si Dante Marcoleta. Alam ko pong mangyayari yun sapagkat ang nagsalita ay isang living legend. Walang makakatanggi sa kanya. Hindi dahil sa ayaw nilang tumanggi, kung hindi sapagkat hindi siya matatanggihan. At kung ako po ay magna-number 1 sa Rizal, gawin niyo pong number 11 si Jimmy Bondoc. Mga kababayan, wala po kaming maibabayan sa inyo sa pagdalo ninyo rito. Sapat na po yung nakita ko po, malinis po ang inyong kalooban na pagtutulungan po nating ayusin ang maraming kamalian ng ating bansa. Hindi pa po huli ang lahat. Ang Pilipinas po, ang mamamayang Pilipino po ay patuloy na nananalig sa Diyos. Tayo po ay bansa na payapa.
hindi tayo papayag na maging ganito ang ating kapalaran. Ang ating bansa ay isang bansang pinagpala. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat.